sila ah, sa kawan ng Panginoon. Sa Old Testament, ang paraan ng kanilang pagsakop ay physically sila ay nakikipaglaban. So, sa verse 2 sabi po, di dapat matakot mundo'y mayanig man, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na magngalit yaong karagatan, at mga burol mayanig magimbal. So, hindi po tayo dapat matakot. Sabi po dito, ano man yung mangyari, actually sa buhay po natin, talagang may mga mangyayari na hindi natin inaasahan, may mga kaguluhan, may mga pagsubok na darating. Pero sabi po rin, di dapat matakot mundo'y mayanig man. So, pabalik po tayo sa una, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan. At sa verse 4, sabi po doon, may ilog na galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo, ligaya ang dulot. So ito po yung ating inaasahan na pangako ng Panginoon. Na pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo, ay meron tayong uuwian na tahanang lungsod. Ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Kaya sabi sa kanta, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. So ito po yung ating pinanghawakan na meron talagang nakalaan na magandang buhay sa mga tao na kumikilala sa ating Panginoon. Pero paano po ba tayo mabubuhay ngayon na humahawak sa Panginoon kung kabi-kabila yung ating mga pagsubok o kabi-kabila yung ating mga problema sa buhay? Kaya po yung title natin, Be Still, Know That I Am God. Ang be still, ibig sabihin po, be still means be calm. Ayun na, nagmamadali ako, sabi sa akin, Tityaglo, kalma ka lang. Sinarado namin yung tindahan, nagmamadali kami sa oras. Sabi sa akin, Tityaglo, kalma ka lang. Parang nakarelate agad sa be still. Ibig sabihin pa po nito is letting go of distractions. So, huwag kang magpa-distract. Be still, kalma ka lang. And finding peace. Kailangan pala, pagka pala na ito is naghahanap ka ng kapayapaan, finding peace, or pagkalma. Gathering your strength. Ang be calm po pala is hindi lang basta hihinto ka. Be calm is you are gathering your strength. Kaya sabi ng Panginoon, be still and know that I am God. So, pumalma ka lang. Alamin mo, God is in control. So, gather your strength. Regain control over your emotion. Ito po kasi madalas, sa mundong ito, dahil maraming kaguluhan, maraming mga pagsubok, maraming mga temptation, minsan yung emotion natin, ito yung nagko-control sa atin. Kaya nadadala tayo sa ating mga emosyon, sa ating mga iniisip. Kaya sabi ng Panginoon, regain control over emotion. So be still. You are not in control. God is in control. So do not be controlled by your emotion. Kasi ang emotion po talagang depende sa pinagdaraanan natin sa buhay. Minsan yung emotion, ito yung nagko-control sa atin . So, kalma ka lang, gather your strength, relax ka, and pray. Actually, hindi po tayo makakabalik sa ating tunay na composure. Tama po ba? Composure. Kapag balisa tayo sa mga ibang bagay. So, ang kailangan natin gawin is to pray. Kaya ang prayer meeting is very important. Kahit gaano ka pa ka-busy, kahit gaano ka pa ka-stress sa buhay, kahit anong problema pa yung pinagdadaanan mo, kahit meron kang anxiety, very important umattend ka ng prayer meeting. And ito yung time na sinasabi sa'yo ng Panginoon, be still and know that I am God. Kasi kahit anong gawin mong effort, kahit anong emosyon, pag-aalala ang gawin mo, hindi naman ikaw ang Diyos. At ang Diyos lang ang may kakayahan. Sabi nga po sa binasa natin kanina, kaya niyang
magpatigil ng mga labanan, ng gera.